Patuloy ang verification ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense sa impormasyong ukol sa itinatayo umanong estruktura sa Bajo de Masinloc. Patuloy naman ang paghahanda ng China sa ika-4 na round ng bilateral political dialogue sa Pilipinas. May unang balita si JP Soriano. Pinaghahandaan na ng China ang ika-4 na round ng bilateral political dialogue sa Pilipinas, ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Ching Quan. Now we already had 3 rounds of political dialogue. We're preparing now for the 4th round of dialogue. So many positive progress. Sinabi ito ni Quan sa gitna ng ulat ng Maritime Monitoring Group na Sealight na may man-made structure umano ang China sa loob ng Bajo de Masinloc. Ipinost online ng US Security Analyst si Ray Powell kahapon ang kuha ng isang commercial satellite sa Bajo de Masinloc noong May 28. May tila kulay pulang bagay sa timog na bahagi ng bahura na tinatayang 10 metro ang diametro. Ito ang lugar kung saan madalas nakikita ang inilalatag na net ng China para harangin ang mga Pilipinong nagtatangkang pumasok. Wala pang direktang pahayag kaugnay niyan ang Chinese Embassy at ang ating Department of Foreign Affairs. Bine-verify pa ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense ang impormasyon ukol sa itinatayo umanong estruktura. Noong Enero nang huling magkaroon ng political dialogue ang mga opisyal ng Pilipinas at China. Idinaos ito sa Cebu isang araw bago ang negotiations kaugnay sa Code of Conduct in the South China Sea sa pagitan ng senior officials ng China at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kung saan Pilipinas ang chair. Sabi ngayon ni Quan sa pagtitipon ng Award for Promoting Philippines-China Understanding o APCO, may sumusubok daw na pabagalin, pigilan, o sirain ang anumang effort para mapabuti ang bilateral relations ng Pilipinas at China. But some people, some anti-China forces, they don't want to see that. And they try every means, try to slow down, stop, or even destroy, damage our efforts, the positive momentum. Sa event, kinilala rin ang ilang individual na nagbigay raw ng malaking kontribusyon para mapaunlad ang ugnayan ng Pilipinas at China. Kabilang si Dr. Clarita Carlos, dating National Security Advisor ng Administrasyong Marcos. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News.